O yung mga message sa akin kung sino daw yung tinakbo sa ospital. So, fake news, hindi yan si Ombudsman Boying. According to Clavano. Ewan ko lang, bakit si Clavano nagsasalita? Bakit hindi si Boying? Hindi na ba kaya magsalita? Nakatubo ba? Hindi, pero masarap daw ang kanyang inalmusal kanina. Sinigang, baka si Clavano pa nagsubo. O, ewan ko kung kinain yung taba. Pero good thing. Kasi according to Clavano, buhay pa. Nako po. Palagay po ba ninyo mga kareaksyon, buhay pa si Boying o wala na? Tama nga naman, bakit si Clavano ang nagsasalita at hindi si Boying, Tinakbo daw po sa ospital. Meron po kasing bagong tinatawag nating wish, New Year's wish itong si Cara David. Nako mga kareaksyon, malupit po itong bagong wish ni Cara David. It's a personal question. Are you a lesbian? Oh, you're not allowed to ask that of anyone. Because I just have to ask. How many inches is your penis? I like that. He's gonna have a heart attack. Oh, next question. Oh, Mas malaki. Mon, yung comment. Ikaw muna. Tinabahan ako eh. Ikaw naman. Yung comment mo, nasa kapatid mo, yung kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Bongga yun. 250 daw yung chismis. 250. Oo, laki naman tip Lasing yun. kasi lasing. Baka hindi Lasing. nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba ng asawa niya na Baka nag-tip siya? Palagay ko ginulpi siya. Oh, grabe siya. Ikaw naman magtanong eh. Hindi siya Niyari dapat ako. ganun, di ba? Senador siya. Ikaw naman magtanong. Niyari ako. Describe. Describe. Unahan ko, Tito Mon. Oh. Bongbong Marcos. Bangag. Liza Marcos. Sideways. Kasi pag naglalakad siya, sideways eh. Sara Duterte. Ostig, oh. Astig. Dahil bata. Kasi DDS. naman kaibigan mo kasi. Hindi ko kaibigan. We have never met. Kaya, Never kaya ko mo na-meet si sinasabing ano, si Sarah Astig. Astig talaga, di ba? You know, sabi niya, Matapang. sabi niya talaga dun sa ano, po. Reaction TV Page, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Attorney Guanzon, ako mga kareaksyon, panoorin po natin ngayon at mag-react po tayo sa napakalupit po niyang interview dito po sa kay Manong Tulpo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. O yung mga message sa akin kung sino daw yung tinakbo sa ospital. So, fake news, hindi yan si Ombudsman Boying. According to Clavano. Ewan ko lang, bakit si Clavano nagsasalita? Bakit hindi si Boying? Hindi na ba kaya magsalita? Nakatubo ba? Hindi, pero masarap daw ang kanyang inalmusal kanina. Sinigang, baka si Clavano pa nagsubo. O, ewan ko kung kinain yung taba. Pero good thing. Kasi according to Clavano, buhay pa. Nako po. Palagay po ba ninyo mga kareaksyon, buhay pa si Boying o wala na? Tama nga naman, bakit si Clavano ang nagsasalita at hindi si Boying, Tinakbo daw po sa ospital. Meron po kasing bagong tinatawag nating wish, New Year's wish itong si Cara David. Nako mga kareaksyon, malupit po itong bagong wish ni Cara David. Ito panoorin po natin. Ito po yung pinakabago niyang wish. Ito po mga kareaksyon ang bagong wish ni Cara David. My New Year wish. Sana this time yung mga utak at mismong puno o mga mastermind ang kunin naman ni San Pedro. Naku po mga kareaksyon. Hindi pa kaya kinakabahan dito si Bongbong Marcos? Hindi pa kaya kinakabahan dito si Bongbong Marcos mga kareaksyon? Naku po. Yan ang sinasabi natin Kasi lahat po ng mga wini-wish po ni Cara David ay nagkakatotoo Lahat po ng wini-wish ni Cara David ay nagkakatotoo. Yan po Marcos administration is start 2026 with reenacted budget. Nako. Lalo pong na gumrabe.
Pag sinabi po nating reenacted budget, yung pong budget na napaka-corrupt noong 2025 ay siya pong gagamitin nila ngayon 2026. Naku po. Parang sumaya lang lalo itong si Bongbong Marcos. Ano? O ito pa. Nako, ito pong pinakamalupit dito. Buwisit kayo mga DDS. Dahil sa panalangin ninyo, pakiramdam ko, nangihina ako araw-araw. Nako. Sinabi po kasi ni Abante na laging niyayaya ni Akop si Abante na maglaro ng golf. Kaya ngayon, sabi po ni Abante na baka maglalaro na lang sila ng golf doon sa impyerno. Akala mo sa langit, Abante, hindi. Sa impyerno kayo maglalaro ng golf ni ano pangalan yan? Ni Akop. Oo, iniintay ka na doon. Ako, baka hindi golf ang lalaruin ninyo doon. Ako po, mga kareaksyon. Ano kayo lalaro nila doon, mga kareaksyon? Baka paglalaruan kayo ni Satanas doon. Dadaan-daanin kayo ni Satanas. Oo, sana natin gano'n ang mangyayari sa'yo doon, Abante. Naku, magsisi ka na sa kasalanan mo. Matandang pastor na lumalabas ang dila. Wala kang respeto sa sarili mo. Yun, di ba? Ito, ha? Ito po. My fellow citizens, Vice Mayor Aimee Lamasan has passed away. The Vice Mayor from Iloilo has passed away from a self-inflicted gunshot wound. Though plenty of questions emerge from this incident, Nako po. the province of Iloilo is home to many notable figures in the flood control corruption scandal, namely Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor Nako po. and Congresswoman Garin, the Dingbaksha Queen, who rules her district alongside her daughter, Board Member Rika Jane Garin, the Dingbaksha Princess, who are Yun. being investigated for involvement in the massive corruption in our country. The timing and the nature of Vice Mayor Lamasan's death is too suspicious, and an investigation must be made to determine whether her death was caused by her knowledge of the flood control anomalies in the Naku. province of Iloilo. That will be all. Happy New Year. Babanatan po niya pala si Garin tsaka itong si Defensor ba yun? Defensor? Nako, mga kareaksyon yung sinasabi natin. Ito naman, Ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES/SAP close parenthesis. Hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public. nako, maganda po yung sinabi ni Lebiste dito, OP, ibig sabihin Office of the Vice President. Kaya sabi niya, hindi ko alam kung sino yon. Tapos itong si OP, tapos ES, Executive Secretary, tapos si SAP. Ibig sabihin, silagdami yun. Ako, mga reaction ito po kasi ang ayaw ko dito kay kay Lebiste. Di ba? Sabihin mo kung sino yung mga yon. Huwag ka na magbulgar-bulgar ng ganyan kung hindi wala ka namang yagballs. Di ba? Hindi ka tulad ni Kong Miao Miao. Talagang didiretsa niya si Bongbong Marcos. Ikaw ang ikaw mastermind. Tambaluslos, ikaw mastermind. Saldico, ikaw mastermind. Ganon. Walang takot itong si Miao Miao. Dapat magpa-training itong si Lebiste kay Miao Miao eh. Inuulit ko mga kareaksyon hindi po ako against kay Lebiste. Hindi po ako tutol, hindi po ako anti-Lebiste. Tayo po ay Duterte DDS po tayo mga kareaksyon. Pero kung ganito lamang ang kasi alam na po ng taong bayan kung sino yung mga yan, kung sino yung mga nasa listahan. Kung ano ba yan, alam na nila may listahan, merong listahan yan marami na Kaya lang ang problema mga kareaksyon, itong si Miao Miao ay itong si Lebiste, puro patutsada, puro ganito, diretsahin mo Brad kung may yagballs ka. Mayroon pang mga nagagaling sa akin dyan anti-Lebiste daw ako baka hindi kayo Duterte, Lebiste kayo. Mga pisti kayo, baka hindi kayo Duterte supporter. Kung hindi kayo Duterte supporter, nasa maling channel kayo. Kung hindi kayo Duterte supporter, tsaka Marcoleta supporter, pag sinabi supporter, 100% yan. Naganap pa nga ako ng blue screen para makapagsuot lang ako ng green Di ba? Kaya dito mga reaksyon, kung talagang may yagballs itong si Lebiste, kailangan niyang wag na siya magtatapang-tapangan kung natatakot siya. Sabi niya, binabawal daw siya ng nanay niya.
Sabi daw ng nanay niya, di ba alam niyo naman ang nanay niya, tatrapo din yan Sabi daw ng nanay niya sa kanya, siya mismo nagsabi, si Libiste Sabi daw ng nanay niya sa kanya, baka ganyan, wag mo nang ganito rin, wag ka ganire. Binabawalan yata ng nanay niya, kaya lang, hindi raw talaga siya binabawalan ng nanay niya, gano'n ang sinabi niya. Hindi na rin niya alam kung paano niya didipesa ng nanay niya Di ba? Kung natatakot ka rin, Libiste, manahimik ka na lang. Hayaan mo lang si Meow Meow. Bigay mo yung papeles kay Meow Meow, di ba? Hayaan mo si Meow Meow magsalita. Di ba? Ako, bilib na bilib po ako kay Meow Meow Kay Congressman ng Barsaga, dyan ako bilib. Walang kinatatakutan. Nilusob po niya yung Forbes Park. Talagang binanatan niya ng binanatan. Pati nga itong si Sandro, binuli niya, di ba? Kumusta na yung tito mo? Kumusta na yung mga kaso ng tito mo, di ba? Yun ang mayag balls. Yun ang matapang, Hindi katulad ditong iyakin. Yung iyakin si Libiste. Di ba, iyakin? Drama po yan, mga kareaksyon. Yan ang mga patutsado ng mga trapo. Nako. Ako sinasabi ko lang, mga kareaksyon, diretsahin mo. Sino si OP? Office of the President. Sino si ES? Executive Secretary. Sino si ASAP? Di si Special Assistant for President. Nako. Yan ang sinasabi natin, mga kareaksyon. Kung wala rin Yagbols, total, meron din naman palang listahan nitong si Magalong. Meron din naman palang listahan nitong Ombudsman. Merong listahan nitong ICI. Merong listahan si Ganire, di ba? Kaya sinasabi natin dito, mga kareaksyon, lilinawin ko lang mga kareaksyon, lilinawin ko lang malinaw at clear, Hindi po ako anti-Libiste. Ang problema kay Libiste, kung talagang may yagbol siya, may tapang siya na isiwalat ang katotohanan at sabihin ko sino, sabihin mo. Hindi yung nagtatapang-tapangan ka, iyak-iyak ka dyan, tapos hindi mo naman pala masabi, sino OP? Yan ba yung Office of the President? Sinong ES? Yan ba si Executive Secretary Bersamin? Sino si SAP? Yan ba si Special Assistant for President? Nako. Sabi ko sa inyo, mga kareaksyon, mag-ingat po kayo dito kay Libiste Kayo mga DDS, kayo mga Duterte supporter. Baka ang plano ni Libiste, baka pakawala yan ni Bongbong Marcos. Kasi hindi niya kayang direkta ang sabihin na si Bongbong Marcos ang mastermind Hindi niya kayang direkta ang sabihin. Hindi, sinabi niyo kasi mga kareaksyon, ganito yan. Ganito po kasi yan, ulitin po natin Tinangay ang Pangulong Duterte sa dahig, nagsalita ba si Libiste? Hindi. Inimpeach si BP Sara Duterte. Nagsalita ba si Libiste? Hindi. Ngayon, ito. Kasi alam na, lalabas at lalabas din ang mga papeles na yan Merong record dyan merong soft copy, merong hard copy yan. Hindi naman bobo itong mga pamilya ni Yuse Cabral kung hindi pa nila hawak ang mga ganyang klaseng ebidensya. Yung mga reaksyon, kaya dito, sasabihin ko kay Libiste, Brad, kung talaga may yagbols ka, sabihin mo diretsa sino ba yung mga nasa listahan. Ngayon, kung puro pakulo, puro paingay ka lang katulad ni Magalong, manahimik ka na lang sa ilalim ng palda ng nanay mo. Huwag ka na lumabas, paiyak-iyak ka pa sa TV, Papa. Paano ka namin yan? Iyakin ka Di ba natatakot ka pala, natatakot kang matumba, natatakot ka maganin, natatakot kang maganir huwag ka na mag-congressman, huwag ka na magtapang-tapangan. Hindi mo kayang tapatan ang tapang ni kaya ako hindi ko pwedeng idikit yan sa pangalan ni Barsaga malayo malayo yung batang yan, walang karakas yan pagdating sa katapangan puro pagpapapogi lang, puro mga patutsada lang, puro mga katarantaduan lang ang sinasabi niya diretsahin mo kasi, Brad, para sa taong bayan. Kung talagang ikaw may pagmamahal sa bayan at talagang may katapangan ka, di sabihin mo yung totoo. Ngayon, kung wala, manahimik ka na lang. Masusunog ka masusunog ka pagdating ng araw, masusunog ka lang. Sa pangarap mo maging senador, masusunog ka lang. Diba? Ito, matapang. Yan ang matapang. Napatunayan na natin yan. Ako. Mayong adlaw, mga higal. Diba, ito naman, mga kareaksyon, pakinggan po natin si attorney, pakinggan po natin si Attorney Guanzon kung paano po niya binira itong si Tulfo, Mon ba to, Mon? Panoorin po natin, mga kareaksyon, ano po ang nangyari dito, mga kareaksyon, yung pagbibira po niya ni Ma'am Attorney
Guanzon, okay. Panoorin po natin ito mga kareaksyon ha. Yung pagbibira ni Atty. Guanzon. Of Cadiz City. And now, the current flavor of the month, si Rowena Guanzon. Makipagpuntahan, buksan ang inyong mga mata. Oh yeah, makilahok at makisaya sa tambalang bumubomba. She is a Harvard graduate, a former commissioner of the Commission on Audit, a former commissioner of Commission on Elections, a former mayor of Cadiz City, and now the current flavor of the month, Attorney Rowena Guanzon. Attorney Guanzon, ikaw ba'y malditang matabobre na tita o just straight shooter? I'm actually very compassionate and cariñosa. You know, I'm Ilongga. Ilongga, It's oo. just that I'm very frank and I hit people hard, you know, when they're bad. Yeah. And thank you for inviting me here, Mon and Clint. Of course, I can't say no to Attorney Clint Aranas. Ay, magkaibigan That's pareho why kayo dito Ilonggo, eh. ako. He knows my family. He knows we are very compassionate people. Yeah. Oh, we help the poor. We're also very famous for honest public service. Di ba, Clint? Yeah. Marami nagsasabi na kaya ka raw matapobre because you belong to the landed gentry in Negros. Well, Sindera. I'm not matapobre at all. I went to UP. And I was raised in the public schools. And my parents always had the heart for the poor and opened our house and gates for everyone. Kung sinong gustong kumain o walang bigas sa bahay nila because my mother was board member. Ano nangyari doon sa Rockwell na naging controversial ka? I don't know, you know, somehow all these irritating people find me, you know, in these public places. This Chinese-looking guy, 1 meter away ako. You know, I hang out in Rockwell. Marami akong mga kilala doon. You know, we're seniors, retired, you know. So, I ate something, you know, spicy. So I went down and I said, I'll drink maybe, I'll find water here in the mga cookie store. Ganyan. So about a meter away, layo naman siya sa akin. No, sabi ko, may cookie, siguro may water dito. So I waited kasi may vendor na nag-service dun sa dalawang babae at lalaki. Tapos naubo ako. Naubo kasi spicy nga eh. I don't have a cough, di ba? I know when I have a cough, I'll stay home, di ba? Naubo ako. Kumano na kayo, turn away. Tapos may witness ako. Oo, si Johan. Johan, yung name niya. And also there's this waiter. Siya doon, seller siya There's doon. another waiter who actually went viral. Nag-video din sila. They saw me, turn around na eh. Tapos ginanon pa ako, excuse me, would you do that? Would you touch my shoulder and say, excuse me, you're coughing. You should leave. Ganon. Bongga. Parang, what? Sabi ko sa kanya, I couldn't believe it. Parang, what? Are you a doctor? Sabi niya, no. Are you Chinese? Sabi ko. Sabi niya, it doesn't matter. You should go home. Sabi ko sa kanya, nakita ko yung asawa niya may mask. Sabi ko, if you are sick, you should stay home. You're the one who should stay home. Nakilala mo sila? Hindi. Eventually, I think. Eventually? After na. But Ano I don't bang, think he knew me kasi sinabi ko pa, you know, you should apologize. Ang daming tao dito, ha? You should apologize. Do you live in Rockwell? Sabi pa niya, yes. Sinungaling talaga. Saan ba siya Not nakatira? pala from Rockwell. Sensya na kayo, talaga hindi talaga siya taga Makati. Ayoko na sabihin yung town, baka magalit sila sa akin. Pero talagang sinungaling na ewan, atrebido, di ba, kung sa Ilonggo pa. Because of this, ang dami mo online bashers. Kasi parang ang dating nun, parang matapobre. Hindi, kasi ending na yun eh. Nung sinabihan niya ako na, I said, you're the one who should leave. Apologize to me. No, I don't care who you are, sabi niya. Ang lakas pala ng loob kasi yung asawa, abogada. That's why. Which I learned only later. Siyempre, ang abogada,
nakilala niya na ako kasi hindi naman ako, I'm everywhere. And she's the one who kept on apologizing. But I said, no, dapat ano. Sinabi ko pa, ladies and gentlemen, sabi ko pang ganun. Sa mga Dunkin' Donuts ko doon ng mga kompanyeros. Ladies and gentlemen, this man just told me to leave the mall because I coughed once. Do you think he's correct? English, I said. Kasi nag-English eh. Sumagot ang mga tao eh, no. Yeah. Ang sakit ng tingin sa kanya ng mga tao doon eh, hindi niya magets eh. Sabi ko sa guard, you bet, tawagin mo yung chief security. Dalhin ito sa opisina. Doon na lang kami magtatalong dalawa. Naging... Nilapitan pa ako, Mon. Kaya ako nagalit talaga. Sabi pa ganun. He moved forward and said, Really? why, you don't have money to buy a mask? Ay, you dip. sabi niya? Pungging kung sa Ilonggo ba ako. Sabi niya? Sila pala magkapobre, ha? ang sabi, Minamata-mata ka? ang sabi mo kasi, mayroon ka bang Rolex? Mayroon ka bang Gucci? That's the towards the end part. Nung nagalit na ako when he said that. Oo. Na wala akong pera bumili ng mask. Kaya... Sabi ko, mata pobre ka. That's why. Pinang ina. He I whispered. could not believe that he would say it to me, no? Mata pobre ka, pinang ina, wala kang Rolex. Bakit mo binanggit yung Rolex at Gucci? Kasi tinignan ko siya eh. Ha? Alam mo, very spontaneous tong utak ko eh. You know, I don't lie. Tinignan ko siya, mata pobre ito, nagmamalikin ito sa akin. I noticed that you're wearing a Rolex watch. You know, binabaligtad naman nila eh, di ba? Kasi wala sila doon, but they should listen to that guy na vendor siya doon or may-ari siya doon ng isang store. Na sinabi niya nandun ako eh. Huwag kayong mag-judge. Nakatalikod na si Attorney Guanzon eh. Nung umubo siya, hindi naman sila inubuhan. Ang layo nila eh. Ang layo ko eh. Ba't naman ako lalapit doon sa mga tao, di ba? Ano yun? may nagsabi na Ano yun? May sale, di ba? yung demanda mo, ano pang demanda mo sa kanila? Unjust vexation, saka Unjust grave oral vexation. defamation. Have you filed it already? I already filed it with the police. I see. Tinatapos lang yung Christmas party. Pero Then, grabe yung ano ko. Bibigyan mo pala sila New Year's gift. Pero grabe yung yung blood pressure ko. I nearly had a stroke. Tumaas? 180 over Of 120. course. Wow, kadelikado. So the medics did not let me go to the police station until I stabilized. The wife was trying to apologize to me in the police substation. And I told, dinala ba kayo sa pulisya? Sa siya police pinadala ko. I called for policemen. Tsaka dinala sila doon. I followed. The wife spoke with me. She works for a bank. Sabi ko sa kanya, kaya malakas pala ang loob, bugada ka pala. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung lalaki? Ano bang trabaho? Tinanong ko nga asawa eh. Sabi ko sa kanya, ano bang negosyo niya? Anong trabaho niyan? Sabi niya, hehe. Tumawa lang yung asawa. Chinese ba talaga Oh, sila? Chinese talaga eh. Tumawa yung babae, sabi ko, walang trabaho to. No. Sabi ko, walang trabaho, sabi baka businessman. Attorney, pabigat yan sa'yo. Ba't mo naman, iwanan mo na yan. Sabi ko, sinabi ko ba yun? Di ba ang pulis ka, tumawa eh. Sabi niya, attorney, kasal na po ako. Pabigat yan sa'yo eh. Sabi ko, pino mo pa mag-apologize to yung asawa niya, dinidilatan pa niya ako. Take a wrong! Kaya yung mga Ilonggo, nakatawa talaga kasi kilala nila ako eh. They've known me since I was mayor. They know na you cannot do that to me. You cannot touch my shoulder and say, get out of here. Buti nga, hindi ko na siya i-straight nung ginanong talaga ako eh. Hindi naman ako ganyan ka physically violent. Hindi naman. Siyempre nagalit ang lola nyo, di ba? Of course, it was rude, no? Na they had to tap you. They could have just said, excuse Attorney, me. this is a personal question. Are you... Siyempre, galit lola nyo, di ba? Tinitimpla ko nga eh. Kung ano tatanong ko eh. Nang parang nawala ako sa ano. Uy, kalamay. Tanong mo kalamay. Attorney, ano bang nangyayari ngayon sa tingin mo tungkol sa, there was this issue na naglabas si Saldico on television or in his broadcast that sinasabi niya, si Lisa Araneta Marcos is also involved in the sugar
scheme of making money of it, milking of sugar, and that's why sugar is so bad. All these talks stem from the fact that Martin Araneta, her brother, Oh, the is very visible in the Bureau of Customs, I heard also the Department of Agriculture. And we're very sensitive sa sugar, Mon. Kasi dyan ang kabuhayan namin Yes, oo. eh. Hindi lang yung mga landowners, yung mga tao namin, di ba? Yung mga workers, di ba, na kailangan tama yung pangsweldo, yung healthcare nila, di ba? Ngayon, pag bumagsak ang sugar industry, ilang hundreds of The whole thousands na labor community yan. is affected. Nangyari na yan sa amin noon, ang time ni Ferdinand Marcos Sr. Nangyayari ulit ngayon. Ngayon, sulat kay BBM through Secretary Chu Laurel na pati mga mayor sumulat. Yung mayor ko dun, si Bading Escalante, nakita ko perma niya, na stop na ang importation ng sugar. Because it affects the pricing of Oo. our local sugar. Kasi naman, grabe, bakit naman mag-i-import ng sugar ang gobyerno? sobra na. Ang dami-dami ng hectares planted into sugar. Yeah. Ibig sabihin talagang may gustong kumita. Ngayon, ang sabi nila, nabasa ko na naman, na they stopped it na, ang importation, for now. Kasi marami pa daw supply. No? Pero may smuggling. Yeah. So, ang point namin na mga taga-Negros is, we have to protect the sugar industry kasi dyan ang kabuhayan ng mga tao namin. Siguro 70% of the income ng mga tao sa Negros galing sa sugar. So, from smuggling. the planter to the admin to the truck drivers to the yung nag-fertilizer, nagtatanim, lahat 'yan nakasalalay That's po true. sa negosyo at sa presyo ng asukal. Ngayon, pag nag-smuggling sila, yung mga kasabwat dyan sa gobyerno, di siyempre, pababa yung presyo nila kaysa sa planter. Bakit kaya hindi mapigilan ni BBM yung asawa niya? Baka ma-black eye siya eh. Di ba, pansin mo mon, lagi siya sunglass. Ako, pag nagsasunglass, Tama. pag mag-sunglass si BBM, sabi ko talaga, naku, Nasuntok mo. Kailan ba siya nakita? round 3, yung gano'n na. Kailan mo nakitang na-black Lagi ayan? kayo. Palagi? Lagi kayo naka-sunglass yun, ha? Hindi ko alam kung Versace yun, pero ay dapat mag-Versace ka, di ba? Yung bongbong, you're president, di ba? Parang, Pero para makapag-smuggling, I think kailangan yung tao na nag-uutos ng smuggling na yan powerful. Kasi masyado industry itong kinakalaban mo eh. at saka hindi ka pwedeng mag-smuggling dyan, hindi ka may kasabwat sa Yeah. loob, may patron ka. Kasi it's not simple. You're fighting against an industry. Yes, You're killing an industry. Dadaan ka pa sa customs, di ba? Dadaan ka pa sa DA. Kaya yung sinasabi ni Secretary Chu Laurel na it's okay. Okay na yan kasi may in the first place, why did you allow it? Yeah. Parang okay na lang, ganun ba yun? Pero kailangan talaga, kailangan siguro natin talagang sugar. I mean, kulang yung domestic consumption natin. Yung domestic supply, you mean? I'm sorry, yung domestic supply For kulang. now, the domestic supply is sufficient. Yun ang sinasabi ng sugar farmers na wag na mag-import. Kasi wala namang nagbe-benefit eh. Magkano ang kilo sa ng sukal sa grocery. Pero kung kahit ibaba mo yan ng ilang peso, they won't feel the difference. Diba? Not so much. But the landowners, the planters, will feel it. Diba? Yeah. Kasi siyempre bulk eh. Pero yung consumer will not feel it so much. May bababa lang siya ng mga 2 piso, ganyan. It's the sugar planters. Yes. Pero sa importation, may kumikita doon. Nang sinabi mong visible si Martin Araneta, are we saying na si Martin is one of the smugglers? Ganun ba? Not really. Not really. Because nobody has accused him. Baka naman na ginagamit lang yung pangalan niya. Anong tingin mo? I don't know. It's possible. But that rumor is too strong to be false. You know? Kasi mayroon ako ilang beses kong binanatan niya sa column ko. Pero may nagsabi sa akin na masyado raw mabait. Katapos maraming people, his friends are taking advantage of him. Mabait si Martin Araneta. Sino mabait? Si BBM o si Martin? Baka si BBM.
Mabait. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi, bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, Were you there? no, person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So inintriga niya ngayon si BBM. Na yan, si Sara, sasaksakin ka niya and she's gonna topple you. Hello? Kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya on a silver, golden platter. Kasi lang, pag alam mo, pag nagko-cocaine, napapraning. Paranoia. Yeah, paranoia is really a symptom Anong mga of signs na cocaine addiction. nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome na mga PWD, ha? Tingnan itong Joe. Diba, I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. Umiinom ako, tapos gumagano'n yung Joe. That's cocaine Joe. Kita mo yung gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Di ba? Tsaka, kita mo naman yung itsura. Nung start nito, nung senador siya, I met him eh. Makinis pa siya noon and everything. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan tsura niya. Pero ngayon talagang eye bags and nagme-makeup na si BBM ngayon, nakita mo. May foundation na siya. He goes out every day reporting to us kung how much is the price of rice, how much is that. Very soon, BBM will be reporting to you kung ano ang state of the traffic. Para active. Ginawa niyo naman reporter ang presidente niya. Pambira naman kayo, Auntie Claire. Ba't ka naman ganyan? Pero ang sabi nila, they blame the wife, si Lam, dito sa mga nangyayari. Well, Dahil parang sabi nila, under desire si BBM. Is that true? I wouldn't know, but he looks like he's the profile of a bro-beaten husband, right? And, well, Senator Amy Marcos, his sister, disclosed that in the rally sa INC na dalawa sila. Nagko-cocaine sila. Do you think yung At si revelation Sandro, nagko-cocaine. Yun ang sabi ni Amy Marcos. do you think that yung revelation ni Amy naka-apekto sa credibility ng presidente? Yung reputation ng Yeah. I first think couple? Amy's revelation put a period on everything, lahat ng mga questions sa ulo ng mga tao who care about our country. Natuldukan na parang, yun na. Ano magiging- You try to watch my PGMN episode since yesterday, it's still running now, when I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay, if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya. Na wala naman pala siya diploma. So, etong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Because he is addicted to cocaine. What kind of decisions is he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga.
Yung mga decisions niya, palpak, failure. Kaya tayo, we are in this state. Pero mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN? Wala pang presidente yung nagkaganon. Never. Di ba? Na, pupunta ka sa ASEAN, magsispeech ka doon, alam mo na ang premier ng China nandun, binanatan niya yung China ngayon. Dahil sa ano daw, occupation doon sa Nilapitan Masinloc. naman niya Well, because he realized na mali siya. So, gapang siya doon, no? Gumapang siya. Gapang. Practically, gumapang siya doon eh. 3 seats away. Oh. Gumapang siya doon para nagpakumbaba siya doon. Hindi ba naman, anong ibig sabihin yan? Yan ba ang commander-in-chief nyo? General Browner? Kung biglang napaning yan at sinabi sa'yo, move your troops to Taiwan. Move your... Oo. Biro kayo Pilipino, manginmatay kayo dun sa Taiwan. Ano ba? Kalokohan. We're not ready for that. Nanginmatay na nga kayo dito sa NPA at sa ISIS eh. Pupunta pa kayo doon. But, you know, he's paranoid. And when you're president of a country, that's very, very dangerous. Attorney, sa tingin mo, tatapos ba si BBM sa term niya? You know, a few weeks ago, when I saw all the rallies, sabi ko, hindi to tatapos ng term niya. Hindi to aabot ng January. Pero ngayon, pag hindi nag-rally uli, in the first 4 months next year, dapat mag-rally uli. So that we will be in the international news. Kasi kung hindi, kampante na siya na Tatapos. akala niya na appease niya na tayo. Yeah, but he has the full support of the military. Maybe. What do you mean, maybe? Because Browner is the one speaking out. But is Browner the Supported. AFP? Yeah. Dati naman ganun Parang Kay ganun. Erap, di ba? Si Browner supporter, pero hindi mo alam kung ang AFP supporting Dapat dati the kay Erap. person declaring that. Kay Erap, dati ganun din naman eh. Last Lessons last naman yung silang army. Nauna naman talaga ang mga pulis, sina Reyes, di ba? Sina DLG, Reyes, also from the Harvard Kennedy School. Tapos sina Waikoko, di ba? Yeah. So, Si White. ang ano lang dyan is, kailangan magprotesta uli. But imagine the Iglesia ni Cristo can mass up 1 million people in 2 days? Yeah. That's massive. Oo. Yung kaliwa naman, siguro mga 7,000 daw, sabi ng PNP sa Luneta. Pero ang kanila, resign BBM, Sara resign also, kanila. Gusto nila snap election. Yun naman grupo ni Risa Ontiveros. Pabor ka bang... Quiet lang sila. Kasi si Risa Ontiveros gustong tumakbo presidente. Pabor So ka ba baka na- sakaling maging ally siya ni BBM, di ba? Baka sakaling John Vic Risa. Under an admin party, ganun ba? Oh, why not? So wala na, hindi na opposition yung Dilaw ngayon. Ganun ba? Hindi naman sila dilaw, ako ang dilaw. Okay. Di ba? We're the EDSA one, we're the Cory people, we're the ones who fought Marcos, di ba? The original. Ito kami yung dilawan, di ba? Yan si Risa Pero Ontiveros wala sa na kayo si- makabayan, they were not in EDSA. Because the left did not participate in EDSA. Di ba? They wanted a revolution. Di ba? Not election. So in the special elections in 86, hindi sila sumali. That's why hindi sila na-appoint, di ba? People like me na-appoint, di ba? Yung mga reformist pero Yeah. lumaban kay Marcos, tumulong kay Cory sa election. Yun ang mga dilawan. Sila hindi. Yes, the original dilawan. Ngayon, kakamping na pangalan nila during the Lenny election. Di ba? So, itong mga So kakamping bago and ngayon yung Dilawan, mga bata, magkaiba yan? so, many dilawans are also kakamping. Okay. Di ba? Kasi this is an older generation eh. Di ba? Ito na yung mga, ngayon, 70 na, mga ganun, mga anak na ano. Baby boomers. Oo. So, sila, yung mga Lenny na kampi kay Lenny, yun na yung, kasi kulay ni Lenny pink, kakamping. Di ba? Doon na yun sina Risa Ontiveros. But remember, Risa Ontiveros became senator nung very close sila ni Ronald Llamas, Llamas? Yeah. Ni Ronald Llamas na presidential advisor ni President Pinoy.
God rest his soul, he appointed me 2 times. Lamas ba pronunciation nun? Oo, okay. Kasi kung Espanyol ka talaga, hindi ka naman masyadong nag-emphasize ng lea. Yes, So, yes. Liam. Yeah. Oh, yeah. Yeah. So, paano pronunciation? Yari si Lamas. Lamas Hindi, yun. ano dyan is, kaya nga, di ba, the strong rumor is they were lovers, di ba? Na he was married but Risa Ontiveros was his lover. Now Risa is denying it. Oh, super deny. Super Oo, deny. dapat lang i-deny niya, kapangit man ni Lamas. Uy, kalaway-law. Ay, sus! You mentioned there are calls for snap election. Mag-resign yung dalawa, si Sara at saka si BBM. Are you in favor of it? Ako, resign si BBM. Hindi, si Sara. Pag-resign, Snap election. sa akin sa akin, the one who has power now, who bungled our economy and everything, the one who caused it all is BBM, not Sara. And sa akin, kaya nakafocus ako na BBM resign. Hindi ako BBM Sara. Kasi may constitutional succession eh. Yeah. Di ba? Masyado na magulo yan kung magsa-snap election ka Sa pa. last episode namin, talagang constitutional ang support Oo, namin. hindi pwede. Kasi constitution ang sa ligang batas ang nagpapastable sa country natin eh. Eto po, merong senaryo na pinapalabas ngayon na ini-impeach. I-impeach nila ulit si Sara Duterte. Ang iniisip nila na magkaroon ng perpetual disqualification para hindi makatapos-takbo sa 2028. So, in my mind, kung ako si Sara Duterte or one of the advisors, I would say, Inday, mag-resign ka na as VP para hindi ka ma-impeach. Kasi kung didiinan ng kanyang kalaban, in my mind, didiinan na talagang habulin yung impeachment complaint against Sara Duterte, which they have the numbers in the House. Pag nagkaroon ng perpetual disqualification, that will be a legal issue in 2028. The question is Speaker Boji D willing to be a rubber stamp? Ayun ang... Because people are saying he's just a titular speaker. Yeah. The de facto speaker is Sandro Marcos. Sandro. Is Sandro Marcos. But Romualdez, whose ally is Puno, Puno wants to contest Boji D. Gloria, President GMA has already announced that she is still supporting D. Okay, now that's a block of votes there. Oh. So, is this impeachment complaint against VP Sara can succeed if Boji D is going to be a puppet. What do you think? What do you think about Boji D? Will he? I think mabait siya. Ano sila eh, kasi they're mabait childhood nga. friends. Mabait talaga yung mga di. I'm not saying mabait hindi yan, sila political dynasty. Dynasty din sila. Ah. Now, for him to say na gusto niya ipasa yung anti-political dynasty law, there must be a catch. Di ba? And what's the catch? The catch is a very weak bill. Yeah, parang That's budol why, ng dating. yeah. Yeah. So, they cannot say na during his term, hindi siya, the people want anti-political dynasty and BBM is already saying na, yes, hindi naman, wala namang tatakbo na Marcos eh. Come on. Di ba? Parang, may boboto pa ba sa Marcos for president after this? Yan ang tanong sa mga Pilipino eh, na talagang, I think sinagot na ng Pilipino yan. I think sinagot na dito sa mga rally at sa mga social media. Yeah. Wala na to si Sandro. In his own province, ha? Mahirapan na siya dyan sa mga anak ni Amy. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon, hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo?
Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.